Kamakailan ay pinayagan na ng Korte Suprema ng Amerika ang mga same-sex partners na makapag-apply na ng US visa. Good news ito para sa Pinoy transgender na si Justine dahil ang pangarap nila ng kanyang nobyo na makapunta ng Amerika at doon makapagpakasal ay tila abot kamay na nila. Sa katunayan, pumunta pa ng Pilipinas ang kanyang nobyo para siya tulungang makakuha na ng fiancé's visa. Mula pa noong taong 2010 ay magkasintahan na ang American citizen na si Rick at Pinoy transgender na si Justine. Nagplano ang tinatawag na same-sex partners na magpakasal sa Amerika. Noong 2012, nag-apply ng tourist visa si Justine. Naniniwala ako na hindi lang sa Pilipinas, kahit sa US, merong tinatawag nating discrimination. Oo, kasi kung walang discrimination, anong problema ko? Bakit hindi ako nabigyan ng visa? Pero tila umayon sa kanila ang kapalaran ng maging legal sa ilang estado ng Amerika ang same-sex marriage. At sumunod dito ang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika na payagan na makapag-apply ng US visa ang same-sex couple na tulad nila. Oh, I'm very happy because the Supreme Court shut down the DOMA, the marriage agreement. They struck it down as being not unfair, illegal, particularly item number 3, which stated that marriage was between a man and a woman. President Obama supports the decision, so I think we're on the right track. Nakilala nila Rick at Justine ang isa't isa sa pamamagitan ng internet at chat. One day, nakipag-chat siya sa akin. Then nagulat ako, inaway ko pa nga na. Tinarayan ko pa na, sino ka? Ganyan. Paano mo nakuha yung email ad ko? Then, simula noon, yun na, nagkakwentuhan na kami, ganyan. Hanggang sa inaabot na kami ng hours sa pag-uusap. So, nag-decide kami na magkita personally. Simula noon ay nagkapalagay na sila ng loob at madalas nang magbakasyon si Rick sa Pilipinas. Buo ang suporta ng mga magulang ni Justine sa relasyon ng dalawa. Wala kaming tutol sa kanya, ano man na maging desisyon niya, at yun naman makakabuti sa kanya, di naman makakasama sa amin, okay lang sa amin. Ayon sa Chairman Emeritus ng Ladlad Party List na si Danton Remoto, maganda ang magiging epekto ng pagbibigay ng US ng fiancé visa sa kasamahan niya sa LGBT na may karelasyon sa ibang bansa. Alam mo, the past 25 years, yung mga nakausap ako, hindi sila makapunta ng Amerika, hindi sila pwedeng magkita. So, ang long distance relationship, medyo mahirap yan. Hindi na may maintain. So, marami talagang nawasak na relasyon. Ayon sa immigration lawyer na si Attorney Alex Acain Jr., malaki-laking pera ang magagastos ng isang petitioner sa paglalakad ng US visa para sa kanyang fiancé. When you file the petition in the US, if you engage the service of a lawyer in the US, medyo mahal din talaga. It will range from $3,000 to at least $6,000 per petition. No? Dagdag pa niya, hindi simple ang fiancé visa na ito dahil hindi raw porket may relasyon ng isang same-sex couple ay makakalusot na sila. They should have met the fiancé for the last 2 years prior to filing the petition. And of course, hindi siya kasama doon sa poverty line ng the United States. No? Kasama rin daw sa proseso ang pagpresenta ng mga dokumento na magpapatunay na sila ay totoong magkarelasyon. One is photograph. Second is, in the advent of yung ating technological advances ngayon, yung mga Skype chat messages, pwedeng gamitin din yun. There is really an exchange of communication. Emails, telephone bills, pwedeng gamitin yun. Yun nga lang, si Rick kinakailangan bumalik sa Amerika para doon mag-file ng petition kay Justine. The US citizen fiancé should file the petition in the US. Yan ang basic requirement eh. Now, pag na-approve na, saka lang siya siguro bumalik dito and maybe he can accompany his fiancé in the interview. That's allowable naman. At sa oras na makalipad papuntang Amerika ang magkasintahan, kailangan daw makasalagad sila sa loob lamang ng 3 buwan. Umaabot daw sa 5 hanggang 9 na buwan ang proseso ng isang fiancé visa.
At sakaling mainip ang magkarelasyon sa kanilang paghihintay dito, may isa pa raw paraan para mas mapabilis ang kanilang pag-alis. If you're a Filipino, you go to Brazil, you don't need a visa, di ba? So, pwede mo kayong magpakasal doon. Pag mayroon na kayong marriage contract, your US partner, call it partner, okay, can now file a spouse visa for you. Okay? It will be easier because all you have to do is prove that you have a valid marriage. Dahil sa kabi-kabilang social development sa Amerika para sa gays and lesbians, hindi mapigilan ni Justine na mangarap din ng pareho para sa ating bansa. Sana bumukas yung isip, no, ng Pilipinas sa ganitong bagay kasi hindi naman na kami maliit na sektor lang. Malaking sektor na hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kaya nga, yung mga Pilipino na ganito yung sitwasyon, umaalis pa ng bansa. Tinatry talaga sa ibang bansa kasi doon tanggap, doon bukas yung isip. Ngunit kung seremoto ang tatanungin, mahaba-habang panahon pa ang gugugulin bago tuluyang makasunod ang bansa sa mga batas na kagaya ng pinaiiral ngayon sa Amerika. Sa Philippines, matagal pa. Hinahabol natin ngayon sa aming saladlad, LGBT party, yung anti-discrimination bill. Ibig sabihin na anti-discrimination, bawal criminal na ang aktong pag-discriminate, pag-oppress, pag-api sa mga bading sa trabaho at sa paaralan. Yung same-sex marriage, siguro sa kanya na yan. Siguro yung next generation na yan ng mga advocates, no? Nabuhayan ng loob si Justine sa mga bagong kaganapan sa Amerika na tutulong sa kanyang makamit ang kanyang mithiing magpakasal. Ngunit kung sakaling may maging balakid pa rin sa kanilang plano, tatanggapin niya ito dahil natupad naman niya ang masigit niyang pinapangarap. Sabi ko, okay lang naman kahit hindi na tayo makasal eh. Kung talagang ganito, pahihirapan tayo, hindi naman yun yung basihan ng pagsasama ng matagal, no? Hindi yun yung basihan ng pagmamahal na totoo. Ako po si Joby Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Alam nyo bang mas konting bigas ang kinakain ng mga Pilipino sa loob ng nakaraang 5 taon? Dahil daw ito sa patuloy na tumataas na presyo ng bigas. Ayon sa 2012 Survey of Food Demand for Agricultural Commodities na ginawa ng Bureau of Agricultural Statistics, kumonsumo ng 128 kilos ng bigas ang isang Pilipino noong 2008. Bumaba ito noong 2009 sa 119 kilos. Noong 2010 naman, naging 114 kilos na lamang ito. Bahagyang umakyat ito sa 115 kilos noong 2011 pero muling bumagsak sa 114 kilos noong 2012. Ayon sa pag-aaral, ang mga nasa Class E o mahihirap na mga Pinoy ang may pinakakaunting nakokonsumo na bigas. Kaya naman humahanap sila ng mga pagkain na pwedeng ipanghalili rito. Sa halip na kanin, kumakain na lang sila ng mais, saging, kamote, kamoteng kahoy at gabi. Mainam naman daw itong rice substitute dahil bukod sa masustansya, mas mura raw ito at kayang-kayang bilhin ng mga maralitang Pilipino. Pero bukod sa root crops, payo rin ng mga eksperto na tangkilikin ang brown o unpolished rice. Ayon sa mga eksperto, kung tutuusin, mas masustansya pa raw sa mga root crops at maging sa puting bigas ang mga bigas na may kulay, gaya ng brown o unpolished rice. Mas marami raw kasi ang mga benepisyo nito sa kalusugan kumpara sa puting bigas. Ang puting bigas daw kasi dumaan na sa maraming proseso at nawala na ng essential vitamins tulad ng vitamin B at thiamine. Maaari rin itong magdulot ng pagtaas ng blood sugar na pwedeng maging sanhi ng diabetes. Ang brown rice naman, hindi nababawasan ng bitamina dahil hindi ito dumadaan sa modernong proseso. Ang pagkain ng brown rice ay pwedeng magpababa ng risk sa pagkakaroon ng gallstones at sakit sa puso. Mataas din ang fiber content nito na maaaring maging proteksyon laban sa colon cancer at nagpapababa pa ng timbang. Isa pang tinututukan ng mga eksperto ngayon ay ang pagpapatubo ng golden rice na mayaman sa vitamin A. Ayon sa pag-aaral, ang isang tasa ng golden rice ay may 60% na vitamin A na kailangan para sa isang araw. Kaya napapababa nito ang posibilidad ng pagkabulag. Pero kaliwat kanan naman ang pagtutol sa pagpapatubo ng hybrid rice na ito dahil bukod sa mahal, wala namang pambili nito ang nakararaming Pinoy.
Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.